Okay, hallelujah. So sa atong pagpadayon, sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios, pasalamatan ako dako ang Ginoo tungod sa iyang pagka-amazing sa amo ang kinabuhi. So, dili lang kay sa amo amazing si Lord kung dili ka nato kung tanan. Praise God. Okay, so ang tanong, wala may mahimo kung wala ang Diyos. Wala tayo mahimo kung wala ang Diyos. Okay. So, nilitaw na sa buntagon, gusto lang ako recap ang ako ang series about paglaon. Last Sunday, nag-series ka sa ato ang topic, mahitungod sa paglaon. Ang atong paglaon, atong ibutang niya sa saad sa Diyos. Ang atong paglaon, diha lamang na po isentro sa Ginoo. Ang atong paglaon, wala ranha sa atong isikatan. Amen ka? Yes. Asa na tihatag atong paglaon? Ang atong paglaon na aragyon sa Ginoo. Walay lain. Okay. So sa atong pagpadayon mga igsoon, put your hope in God's promises. Si Lord daghan kay siya saad alang kanato. Written in the Bible. Naatanan diha sa Biblia ang saad sa Diyos. Ang problema lang usahay dili nato mabalaan ang saad sa Diyos tungod kay dili man ta mubasa Bible. Di po maminaw sa mensahe pulong sa Diyos. Diba? In order for us na atong mabalaan ang masayran ang saad sa Diyos sa ato ang kinabuhi, kinahanglan basahon na to ang Bible. Maminaw ka sa mga mensahe nga gaihatag sa Diyos pinaagi sa iyang mga magwawag. Amen. Okay. So, palayang tanong, put your hope in God's promises. So, ano na unang kabutang nga gusto isulti sa Diyos nga kanino sa panahon na masakitan ka. At sa kahana, no? Sa kaisulti ni Lord sa ato sa panahon na masakitan ka. Saan ka kapag-comfort ni Lord? Okay. Dili malilong ka natong tanan nga matag usa ka nato nagkalain-lain ang sitwasyon sa kinabuhi. Amen. Yes. Lahi ang akong sitwasyon sa akong kinabuhi, lahi sad ang inyong. Pero ang Diyos na naghatag ng paglaom o ang Diyos na naghatag kaninyong paglaom, usara. Diba? Usara ang Diyos na naghatag ka ng paglaom, and that is Jesus Christ. Praise God! Let's give our praise to the Lord. Yes. Unang-unang mga igsoon na isulti sa Diyos kanimo kung parang nasakitan ka, you're not alone. Wala kang mag-inusara igsoon. Diba? Wala kang mag-inusara sa pag-atubang sa mga trials sa inyong kinabuhi. Kauban nimo ang Diyos. Ingon ang Daniel 3, versikulo 24 paingon sa 25. Unya na tingala ang hari na Nabucodonosor o midali pagtindog ug giingnan iyang mga magtatangkang. Dili ba kuno ka tao ang akong gigamos ug gitambog sa kalayo? Gitubag nila ang hari. Tinuod ka na kamahalan. O giingnan sila sa hari. Apan upat ka tao ang makita ko na walay gapos o paglaom.
iyang Ama. Inana ang Diyos sa atong pinabuhi. Sa panahon ng makainita sa atong kaugalingon nga murag wala naman siguro ko'y paglaon. Wala na'y pag-asa. Kaapi nakalistot ako sa sitwasyon. Kalapit ang murag wala na dito kay kapain. Pero si Lord gusto, ingon siya, sabi sa ako, I will find a way for you. Praise God. Nindot kay mensahe sa pulong sa Diyos mga igsoon. Isusultihan ko ikaw. Wala man mo nakita ang Diyos, pero nagsulti siya dihain mo, na anak siya kanunay uban mo. Ingon ang pulong sa Diyos niya sa Hebrew 13:5b, dili ko ikaw biyaan o pasagdan. Meaning to say, kauban nato kanunay ang balaang espiritu na kanunay makuban ka nato. Siya ang naghatag o kusog, comfort, giya ka nato sa panahon sa ato kalisdanan. Ingon ang Salmo 56:8. Salmo 56:8. Nasayod ka nga nasamot ako kaayo ug may sudlanan ka sa akong mga lupa. Dili ba bibista man kini sa imong basahon? Meaning to say, mga igsoon, imong anak ka, interesado ang Diyos nimo. Nabisan ang akong mga luha, di may sudlanan ang Diyos niya. Bisan ang small details sa imong kinabuhi, importante sa Diyos. Amen. Ingon anak kaniya, gihigugma. Every detail sa imong kinabuhi. Gihatagan nagbilit sa Diyos. Ayaw pagtuo sa mga istorya sa imong sikatahan. Ingon ka di ka importante, wa kay bilit, wa kay pumus. That's not true. Iyan ang Satanas. Tungod kay ang tinuod, importante ka sa Diyos. Hindi niya dapat importante ka sa Diyos. Praise God. Psalm 68 verse 19. Dalaygon ang Ginoo nga sa adlaw-adlaw nagpasan sa atong mga palas-anon o nagluwas ka nato. Meaning to say, God is willing to sacrifice for you, for us. Willing si Lord. Yes, nakita na ito mga igsoon. Kasi gibuhat ni Jesus sa cross sa Kalbaryo. Gipasan niya ang cross. Diba? Isakripisyo niya iyang kaugalingon in order for us to have salvation. Doon na may isa sa ato ang karoon na andang sakripisyo alam sa iyang usap kakao? Diba? Wala. Kisa may willing magpakamatay para sa iyang usap kakao? Wala. Wala. Diba? Pero si Lord, He denied Himself for you, for us. Gidinay ni Lord ang iyang kaugalingon. Nakita na ito kung unsa kasakit, unsa kasakripisyo ang gibuhat sa Diyos para ikaw ako makabato ng kaluwasan. Kung nga dili na ito usikan ang kaluwasan na nihatag sa Diyos ka na ito ulit sa Lord. What? Ikaduha. Ewan mo dire. I know how you feel. O si Lord, alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Kabalo si Lord. Isang pa di ka musulti. Kabalo si Lord ang sa iyong sitwasyon. What? I know how you feel. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Ang Panginoong Jesus, iya gihapon na giagian ang daghang klase sa kasakit. Samtang dili pa siya sa kalibutan, ang tanang klase sa kasakit na atong naagian
Kinaagian sa na ni Jesus ang imong mga nasilatian nga kasakit karon. Alam ng Diyos ang depresyon mo. Kabalo si Lord sa imong mga kagulanan. Kabalo ang Diyos sa imong mga gipanguna-una bisan pagdipa ka mo istorya. Kaila kaayo ang Diyos nimo. Pinangga o gihigugma ka sa Diyos. Hallelujah. Sa panahon na nasakitan ka, doon ka ay si Lord mo. He is always there to comfort you and to guide you. Muna ang panahon na naata sa pain, naata sa mga sakit ka doon, ay lang doon sa musikat ka. Asa ka mo doon? Sa Diyos. Yes, kay si Lord, naa siya always nag-uban nato. Amen ba? Ikatulog. I am not taken by surprise. Anak si Lord, I'm not taken by surprise. Alam ng Diyos ang mangyayari. Diba? Kabalo si Lord ang mahitabo na. Pero why is that God allow that things happen to you? Nga naman nagitugutan ka sa Diyos na mahitabo na sa imuha. Kana mga pag-antos, mga kasakit, paglutos, nga nung mahitabo na, nga nung kialaw ka na sila ni Lord sa imuha. Nga nung kialaw na ni Lord sa imuha. Eh so, wala na pag-dili na pag kay Lord. Dili na surprise alam kay Lord. Because from the very beginning, kapano na si Lord, unsay mahitabo nino. O dili na i-allow ni Lord na sitwasyon sa inyong kinabuhi. Kung dili nimo na kaya. Kaya nimo na isuon. Kaya naman, God is with us. Kahit ba ang Diyos sa tanan mahitabo o unsa ang posible pa nga mahitabo. Ingon ang Salmo 139 verses 1 to 6. O Ginoo, gisusi mo ako ug nasayod ka sa tanan kong gibuhat. Nasayod ka sa akong ginaguna bisag halayo ka. Gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulan. Nahibalo ka sa tanan kong buhaton. Bisan dili pa ako musulti. O Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti. Ana akal libot ka na ako, bisan diin dati. Gipanalipdan mo ako sa imong gahom. Kahibulungan ang imong kahibalo. Mahitungod ka na ako. Dili ko kini matugkad. Praise God. Meaning to si mga igsoon, tuod ka importante ka sa Diyos. Gisusi o gibantayan ka sa Diyos. Kanunay. Kung ginasusi o ginabantayan ka sa Diyos, kanunay, pasabot, importante kaayo ka sa Diyos o gihigong mapag-ayo. Ang Ginoo mo ay nagkontrol sa tanang butang. Doon na may mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga lahi ang atong gusto buhaton sa atong mga buhat. Tungod kay lahi ang plano sa Diyos sa atong plano. Isusi tandaan ni Lord kung kada bang atong mga plano, mga desisyon sa atong kinabuhi, mga paghitabo sa atong kinabuhi, makaayo ba na ito? Pero kung kita dali sa atong buhat ang desisyon, wala kay plano-plano, dire-diretso, therefore mapalpakit sa kasulog ang Diyos dahil. Muna always acknowledge God. So, mubuhat ang desisyon, acknowledge God. Lord, mahimaya na tayo. Lord, sakto ba niya akong bubuhat? Diba? Eh, so on. Grabe kaayo ka-importante sa Diyos. O kung ang Diyos, mao'y nag-control sa tanang butang, buot pasabot, kaya kaayo sigurohon sa Diyos na ang ending sa imong istorya sa kinabuhi, the best alam nimo. Palakpakin ko sa si Lord. Hallelujah. Kung si Lord nag-control sa tanang butang, kaya kay sigurohon ni Lord sa imuha karon na ang ending sa imong story sa kinabuhi, the best alam nimo. Praise God. God is perfect. Importante lang ito, ang Diyos mo ay ipahari sa atong kasinasyon. Tanaw na ang Matthew 6:33. Apan labaw sa tanan,
paharian mo ang Dios o pag kinabuhi ka mo uyon sa iyang kabubuton o ano bang mga butang ihatag na niya. Take note sa primero nga text. Apan labaw sa tanan, meaning to say, God is your top priority in life. Ayaw isipin ang option si Lord. Ha? Ayaw isipin ang option si Lord. Ayaw isipin ang option si Lord. Mga gatag mo kung panang ganahan mo. Pagdili-dili sa ko. Dili ang kaison. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Diyos. Sunod na text. O pag kinabuhi ka mo, uyon sa iyang kabubuton. Meaning to say, kung ang Diyos mo ay akong ipaghala sa akong kinabuhi, si Kristo ang niya sa akong kasing-kasing, o sa nakita sa akong kinabuhi, pag kinabuhi ka nga uyon sa kabubuton sa Diyos, dili ako kabubuton. Pero sakto si mga igsoon, daghan kaayo. No? Ang hinataw nila, kinig ako. Ang ubang mga butang ihatag lang niya kaninyo. Una na hinataw na hinataw verse 6 ng second text. Ang mga tao karon, kasagaran, nanganganas Ginoo because of blessings. Nagsaan sila ng panalangin, mga langkat ko. Pero wala kita na ako sa gusto sa Diyos. May mabuhat sa ako ang kinabuhi. Praise God. Paharian una ang Diyos sa akong kinabuhi. Himuha nga top priority sa imong kinabuhi, si Lord. O ikaduha, pag kinabuhi, uyong sa iyang kabubuton o dili atong kabubuton. Musugot tag sa dili mga igsoon, we have to obey the Lord if you want to be blessed. Kung gusto kang panalangin, itang priority si Lord. I-honor si Lord. I-obey si Lord. Wala kang dilisod-lisod sa Diyos, igsoon. Importante lang sa ako ang masabtan na to ang mensahe sa Diyos. Nag-ipaabot ka na to. Kaya panahon na rin na masabtan, dili na ma-apply sa akong kinabuhi. Ma-apply na ito na pero sa'yo, papamaagi. Tama? Blessings sa Diyos, di ba siya? Diba? Blessings din sa sabot. Diba? Pero wala rin ang ako kung saan nakiuna. O sa'yo gusto ipabuhat sa Diyos sa ako, In every aspect of your life, make God as your top priority. Ayaw ibayo si Lord sa bisan unsang mga butang nining kalibutan na tungod kay nasayod mata nga kitang tanan lumalabay lamang og dili mo nung tadering kapita. Ang atong tinuod na puloy alang ang tuwas sa langit. Gingharian sa Diyos. Kung gusto ka musunod sa gingharian sa Diyos, buhaton ta ang kabubuton sa Diyos alang sa atong kinabuhi. Unsay kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi? Nga kanunay maghimo tao, magtao. Mura dili kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. O ang mga dili maayaw nga mga motibo sa atong nahuna o kasing-kasing, dili na kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. Kaya ang kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi, maulamang ang makaayaw alang sa natin. Praise God. Kung unsa man ang sitwasyon sa iyong kinabuhi, kang evaluate yourself. Suriin mo ang sarili mo, kay basin o ikaw gihapon ang nakasentro niya. Basin si Jesus na as gawas sa iyong kasing-kasing. Kung ikaw gihapon mo naglingkod sa trono sa iyong kasing-kasing. Mo nagili mo kapamuha si Jesus sa atong kinabuhi. Kaya naman, ipagawas na ako si Lord. Wala na natin siya ipalingkod sa trono sa atong kasing-kasing. Pero panahon gani nga natin panginahalan, grabe na rin pangita kay Lord. Di ba? Pero panahon kaya kinabuhi asa si Lord. Gisit aside, laga ka Lord. Ako lang sa agaling. No? Dili na naigsuon. Always remember, balikon ako. Himuha na top priority si Lord sa imong kinabuhi. Ikaw pa. Your pain has a purpose. Ang kasakit nga imong nasilatian adunay katuyuan.
panahon. Ha? Mapinugnanon si Jesus sa iyong kaugalingon nila. Mapinugnanon. Mapasensyaon si Jesus. Mapanagsanon si Jesus. Kung doon naman tayo mga kasakit nga nahiaguman sa iyong kinabuhi karon at yung na may purpose. Dili purpose na mapara sa kingdom lang ka. Purpose na anong lingkonon ka, anong magamit ka sa Diyos, sa iyang espesyal na katuluan sa iyong kinabuhi. Kaya once na ma-overcome mo na mga challenge na sakit sa iyong kinabuhi karon, lingkod na pag-abot sa ulan. Sa panahon na moabot ang saktong panahon na gamito na ni Lord sa iyang espesyal na katuluan, mobarog ka ng lingkod o ang imong kinabuhi, mahimong buhi na testimony. Praise God. Ang kasakit na kung naliyan yung manisyon, it's a part of our training. Diba? Ang focus sa Diyos, dili ang mag-isog ka. Kundi gusto nga ipakita sa Diyos nimo kung ang saan nimo pag-handle o pag-respond sa mga sitwasyon sa imo kinabuhi. Gusto ng Diyos na lumakas ka, mahimo kang lingon, malahog tayo ni Son, mahimo kang mapailumon, talimwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Training na nato para muling ka. Dili na para magluya ka. Nakuha na ba? Paano mo mag-respond sa mga sitwasyon sa iyong kinabuhi? O sa iyong response ka to, Exo? Kung panahon na naatas ka lisdanan, kung panahon na atas ka sakit, kung panahon na atas sa ito challenge sa atong kinabuhi, o saan na ito mag-response? Kung maabot ang bagyo sa atong kinabuhi, mga pagsulay, mga paglutos, mga pagtamay-tamay, o sa atong response? O saan na ito mag-response? Igsoon ang pinaka mga maano na i-response na ito sa bagyo sa atong kinabuhi, maurag yun na makipag-cooperate ta diha sa Diyos. Makipag-cooperate ta igsoon. Diba? Makipag-cooperate ta diha Ginoo sa iyang pag-train na ito. Aron nga ang atong mga kinaiya, haon sa kabubuton sa Diyos. Usahin mo na tayo mga sitwasyon dito sa atong kinabuhi. Kung asa tawid, diha ka, ilas ni Lord, diha ka na-train. Kung ang weakness di mo kinabuhi karon, wala kang self-control, diha ka i-train ni Lord. Usa ka na-train ni yung mayaguman ni Son. Hatagan ka pa yung sitwasyon. Test ka, kung sa eskwela ka, hatagan ka test, so evaluate sa imo, kung luna mo na nasaktan. Pero sa atong kinabuhi, Son, test una, aya ang lesson. Ha? Test una, aya ang lesson. Kung dagan na to ang mga kauso 17-18, o kay mga anak ng Italia, madawat na to ang mga panalangin na gitagana sa Diyos, o madawat na to kinig uban kang Kristo. Kaya kung makig-upgrade kita sa iyang mga pag-antos, maka-upgrade o sa kita sa iyang himaya. Wala kayong katuon kung doon na may mga 26 na challenge sa taong kinabuhi. Doon kay si Kristo gani nag-antos kita kawan. Pero taliwala pag-umanan ang mga kasakit igsoon, maka-upgrade ka sa himaya sa Diyos. Gihigong mata sa Diyos igsoon. Muna
soon. Ang imong kasakit adunay katapusan. Ingay utapan mahuman ra na gina. Yeah. Mahuman ra na gina. Ha? Mahuman ra na gina. Mahuman ra na gina ang imong mga pag-antos. Mahuman ra na gina ang imong mga extra challenge sa imong kinabuhi. Mahuman ra na gina kunan ra na gina sila kikanaog nimo. Kunan ra na sila ay. Ha? You're the pain will be over soon. Over soon, mahuman ra na. Sa madali, sa madugay, masakit, mahuman ra na. Kunan ra sila. Diba? Kunan ra na sila. In times na nila, kunan na ang sitwasyon mga iso. Just worship the Lord. Praise God. Doon na tayo sa kaiso sa pagtuo mga iso, no? Sa diya nakapos yung sitwasyon sa iyang tinabuhi ng iyang pamilya, wala ikaon. May bukas kayo sa dala. Kasi wala yung cash, wala yung kanan. Di sa siya gusto mangutang, kaya mauwaw siya. Kasi hindi bumat. Iabrihan niya sa dala siyang bukas. Nagdahil Ginoo. Lord, salamat sa imong pagkakamahalan, sa imong pagkamilagruso. Salamat sa imong gugma na ako imong anak, ikaw ang amahan. Salamat, Lord, na kinisudalan sa bukas. Mapuno na in the name of Jesus. Pagkahapon mga ison, yung bana nagpasa ng isa na santo. Praise God! Di ba ito mga amin sana? Ang tanan na yun na solusyon sa mga problema sa kinabuhi. Eh dahil na yun na sa Ginoo. Ito yan sa Ginoo, worship the Lord. Na? Your pain will be over soon. Ang imong kasakit adunay katapusan. Ang kasakit o kalisdanan na ito karon, dili kini mao ang katapusan sa istorya sa ato kinabuhi. Ingon ang Roma 8:18. Diisip ko nga ang atong mga pag-antos dili panahon na dili gayon ikatandi sa himayang ipadayag unya kanato ingon si Apostol Paul sa Roma chapter 8 verse 18. Meaning to say klaro tayo mga igsoon that our pain will be over soon. Ayaw pag-focus diha. Life must go on. Nindot kay kinabuhi na gihatag sa Dios kanato mga igsoon. Doon na siya future glory na gihatag saad sa ato. Gihatagan na niya paglaong sa future glory na atong madawat kung malahutanon lang ta. Mubarog lang ta nga likod. Mamatinud-anon lang kita diha sa pagpapanganagan sa ato Ginoong Jesucristo. Ha? Dili na magkiyaw-kiyawan si Lord. Bakit gusto ni Lord? Tinud-anay. Magpabiling ka matinud-anon lang. Taliwala sa mga sitwasyon sa kinabuhi. Balikan ko, life must go on. Why? Because your pain will be over soon. Ikaw mo. There is something better. Yes? Alagpagin si Lord. Excited ba dito? There is something better. Adunay mas maayo alang kanimo. Mga batanon, kan-ano rin sa mga batanon. Kung gibulagan man kasi mo uyag, pero salamat kay wa pa man siguro na ay uyag. Ha? Ha? Ayaw kahit mo, ayaw doon, ay kabala ka. Nga naman, there is something better. Yes, there is something better. Kasi mami pangulagan ng bata na rin, kasi pangulagan asawa. Salamat sa Ginoo nga wala. Diba? Kaya dili ba na mga plano sa Ginoo. Pero kung naano ka na sitwasyon karon, there is something better for you. Doon ay the best na giandam si Lord para nimo. Okay? Kung doon na may mga nawala sa atong kinabuhi karon, doon ay mas maayo na giandam si Lord para nimo. Ha? Kita mabuhan, kita man. Naang kagoon, naang kasakit, pero dili ka mo focus niya. O sa atong nagkaroon, ang paglaong na gihatag sa Diyos, that there is something better for you. Hallelujah.
ang atong ang gitinguha igsoon, wala may katapusan nga kalipay ang atong kahiaguman sa kiliran sa Dios. Saad sa Dios. Gihatagan kang paglaong igsoon, nga paghuman sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, human sa mga pag-alto sa mga kasakit, kalipay nga walay katapusan, kauban ang Dios. Sa langit igsoon wala may problema. Busa karon kung aduna ka may problema, huna-huna nga karon na o dili nga mulungtad. Yes. Karon na. Just declare it igsoon. Kanang mga kasakit na nahiaguman nato karon, dire na nataman karon na nataman in the name of Jesus. Yes. Saad sa Diyos. Ug ang saad sa Diyos atong madawat when we believe in our heart. Kung tukuhan nato na sa kinasingkasing legisyon, kana nga saad dili na mapabilisaan. Kung dili mapulfil na dili sa atong kinabuhi. Kung makita sa Diyos nga faithful ka, diha kaniya. Amen. Okay, paday ka mga iso. Kung nasakitan, naglisod, o sa ingon sa Diyos niya. Huna-huna nga ikaw anak sa Diyos. Ingay mo dapat anak ka sa Diyos. Na anak ka sa Diyos. Okay. Therefore, do not give up. Amen. Tungod kay anak mo ka sa Diyos, do not give up. Hindi mo galing, I will never give up. I will never give up. Yes, thank you Lord, I will never I give up. will never give up, Lord. Praise God. Kung tanaw na ito ang illustration ng igsoon, kita sa na? Patatas. Ang kinabuhi sa Kristohanan mga igsoon, kinahanglan dili mahisama sa patatas. Nasamtang siya gipabukalan sa kadugayon na sige pabukal igsoon ni humok siya. Di ba? Ang patatas pabukalan mo humok. Tapos papisatong mapisat siya. Ang kinabuhi sa Kristohanan dili dapat manimo nini. Nga samtang ang mga problema pagsulay sa kinabuhi, miabot ka nato, miusukuso sa ato ang kinabuhi, dili ta maluya igsoon, dili ta maluya o dili ta mubiya sa Dios. Dapat dili ta mahisama nini. Diba? Nga samtang gatubang siya sige siya pabukalan, nagkahumok siya, o naluya hangtod wak na ka, agwag ta. Kinahanglan sa atong kinabuhi sa Christian na atay perseverance. Malabutan pa. Samtang tunay mga problema nga nagapot sa atong kinabuhi, mas lalo ta nga moving on. Ikaduha ka illustration. Boiled egg. Di ba kung ang itlog, pabukalan na ito na lumago na ito na. Pero mayroong humok ang sunod. Yeah? Pero kung ato na lumagon, mugari ang sunod. Sa atong kinabuhi as a Christian, isip mga Kristohano, samtang gina-endure na ito ang mga extra challenges sa atong kinabuhi, mga pagsulay sa atong kinabuhi, kinahanglan kita kayo sama sa itlog, na atong na hinuong ipagahi ang atong kasing-kasing, umuwi mo na hinuong ka, Lord, imbis na halagan ko ni mo, naunsa na ang hinuong niya ang dapat sa atong kinabuhi karon. Dili ta dapat may sama niya. Ikatulog, dapat inano ka. Coffee illustration. Kung ang kape samtang ginoprocess siya, ginapabukalan siya, ginapainit siya diha sa coffee maker, habang tumatagal, lalong sumasarap. Nakuha na ko? Ang kape, ginoprocess, ginapabukalan. Diba? Samtang ginapabukalan na siya dugay, mas feminine yun, mas nikawas na ginahingoon ang iyang tinuod nga aroma, ang iyang humot, ang iyang lamig nga lasa. Nakuha na
Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos mga iso. God loves you. Ang atong ginabuhi, balikon na ko, dapat may sama sa kape. Na mas ginanamnan niya ang kainit, mas ligawas ang iyahang lasa, ang iyang aroma. Inana ka. Diba? Gina-endure na to ang mga kasakit sa kinabuhi. Lalo ka nga, niligon. Mas more ka niligon kay Lord. Naku na to. Ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing iso. Sa katapusan, gihigugma ka sa Diyos. Therefore, don't give up. Remember that says, you are not alone. God know how you feel. Ingon si Lord, I am not taken by surprise. Your pain has a purpose. And the pain will be over soon. And last, there is something better. Manitog na mga iso. Okay? Praise God. Hallelujah. Father God in heaven, salamat, Amahan, sa mensahe na yung ihatag ka na mo, Father. Salamat, Lord, mataliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, Ginoo. Mahisama kami sa kapi, Father God. Nasamtang ang gina-endure ang mga pain, ang mga challenges sa kinabuhi, Lord God. Mas mulig-on nigha ka ninyo, Lord. Salamat, Amahan, that we are not alone. Niya ka, Lord, kauban ka na. That you will fight for our fight, Lord God. Kanunay hindi mo giwan ng wala hindi mo ipasakyan. Salamat, Amahan, ng among focus sa among kinabuhikan. Dili na sa mga struggles, Lord. Dili na sa mga problema. Dili na sa mga isa challenge, Lord. Ginoo, Lord, ang among focus na imong makaplanan ng Ginoo na mahimo kanunay, matilod-anon ng lahat. Salamat, Lord, na sa kanunay ang mahal among nasayran ng itaknas kaputagon, Father God. Na nasayod ka, O Diyos, sa among matag-usap ng singkasing, O God. Nasayod ka, Lord, kung unsa ang among mga ipagbati ka ng Ginoo. Nasayod ka, Lord, kung unsa ang anaas sa among mga hula-hula, O God. Nasayod ka, Lord, kung unsa ang pain na among ina-endure ka, O God. Salamat, Lord, because you are not taken by surprise. Dili-dili bago ka ni mo, kundi Lord, alam ni mo kini ang mga sitwasyon sa among kinabuhi. Aron na sa maabot Ginoo, mahimong kami lingkod, Father God, o makapadayon kami Ginoo, na aniya ang matinod-anon na kasing-kasing, Father. Hallelujah, God. Salamat, Lord, that this pain has a purpose. Na kini mga kasakit Ginoo, ano na kini purpose sa among kinabuhi, O God. Dili kini purpose Ginoo ano sa libot ni. Dili kini purpose Lord God ano mag-antos ni. Ginoo ang purpose ni Lord aron nga kami mas mulikod, mas muduol, mas mudako uladong ang among relasyon na kanimo, O God. Salamat, Lord, that this pain will be over soon. Salamat, Lord, sa kanang mga sitwasyon sa aming mga kaisunan, O God. Mga kasakit na nahiaguman karon Ginoo. I declare in the name of Jesus that this pain, Lord, karon na bitaman in the name of Jesus. Amen. Salamat, Lord, that there is something better for us, Lord God. Salamat, Lord, kapag human sa mga challenges sa kinabuhi. Adunay panalangin na nagbulan ka na mo, Lord, in your name. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa the best of plano ni mo. Aral ka na mo.
samtang kami nagahulat Ginoo sa iyong pagkain. Dalay din ka sulit katapusan kanimo lamang ang tanang tungkol kong pagpasalamat. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah, praise God. Ako ba? Itong padayon ng dahil